Hello mga minamahal. Marami pa rin po talaga ang mga naniniwala sa fake news na pinapakalat ng mga DDS na galing mismo sa amo nila, si Duterte. And tungkol po ito sa ano po, yung national budget for 2025 na ipinopropose ng iba na ipawalang visa daw. Pwede ba yun? 'Di ba, magugulo lang naman ang lahat-lahat. At ayon na rin kay Risa Hontiveros, tungkol nga dito sa pagmumungkahi ng iba na dapat daw ipawalang visa ang namubulol ako. Ang 2025 national budget dahil sa hindi nga daw dumaan sa tamang proseso. Pero mga minamahal, imposibleng makapasayan sa national budget na walang tamang proseso. Yung mga nakita nilang dokumento ay mga hindi pa talaga kumpleto. Kasi may mga proseso na pinag-usapan na nila kahit na totoo naman talaga na yung may mga incomplete lines, yung mga hindi pa final na dokumento, yung hindi pa na isa-submit sa National Budget Office. Ano po? Yung DAA, yung General Appropriation Allocation ng mga budget ng mga departamento ng ating bansa. Eh syempre, hindi yung pipirma yung mga kongresista kung wala silang napag-usapan ng maayos at hindi talaga babalansehin pa at aayusin pa bago isubmit. At hindi yung pipirmahan ni PBBM kung may mga blanco. Ibig sabihin, before niyang pipirmahan yun, pinirmahan muna ng mga kongresista at kung sino pa mga dapat pumirma dyan bago pipirmahan ni PBBM, kasi siyempre presidente siya, last siyang pipirma. Titingnan muna niya kung lahat ay kumpleto at walang kulang. Eh ang mga pinapakitang fake news ni Duterte, ano po, talaga si Duterte, wala nang ginawa kundi magsinungaling, sirain ang ating PBBM, sirain ang katiwasayan ng bansa. Ano to, sila talagang mag-ama, no? Ay, naku, itong dalawang ito. At yung pamilya niya, no? Hindi naman lahat sa pamilya niya, pero yung mga nasa posisyon, yung mga anak niya, no? Wala na silang ginawa kundi maghasik ng kaguluhan dito sa Pilipinas. Ano? Grabe, no? Totoo naman po dahil sa kanila nagkakagulo-gulo sa mga pinagagagawa nilang kasinungalingan, pag-atake sa administrasyon. Ayan, di talaga maiwasan, hindi ako mainis, hindi ako magalit kasi galit ako sa mga masasama. Galit ako sa mga masasamang gawain. Galit ako sa mga sinungaling pagkat yan ang gawain ni Satan. Magsinungaling, siya ang father of all lies. Kayong mga taong nagsisinungaling, alam niyo na kung sino ang Diyos nila. Si Satan. Diba? Kasi si Satan ang sinungaling eh. Ang tanging hangarin ng Diablo, ng devil, is to create havoc, to create trouble, to create truth, to create disharmony, para lang maggawa ng kabulastugan, ano? ng gulo. Para lang yung pag-iisip ng mga tao ay hindi matiwasay at magkawatak-watak. Kasi yan ang gawain niya eh. Pagwatak-watakin yung mga nagkakaisa. Eh, di ba, dati nagkakaisa, biglang, ayun pala ang plano nila eh. Kasi nga iba yung Diyos nila. Ano? Ayan. Nadadala na naman si Marisol. Nadadala na naman si Madam Damin. Ano? Ayun nga dito kay Hontiveros, di ba? Ayun, ito nga yung video, ano po? Panoorin nyo muna kasi nadadala ko ng aking emotion eh. Ayan, panoorin natin at ayan. Ate, sa lahat ng mga personal knowledge ko dyan, hindi ko masasabing meron akong nakitang kahit isang blank
line doon sa GAA na ipinasa ng Kongreso ng ating Republika. Mahirap din namang sabihing ipawalang bisa ang GAA ng 2025 dahil ang implikasyon niyan ay magkakaroon lamang tayo ng reenacted budget na laging hindi yan ideal situation para sa kahit anumang gobyerno. Pero napakaseryoso ng ganitong issue at mga tanong na sa kabila ng mga paliwanag ay patuloy na nire-raise. So katulad ng inintay ko yung sinabi ng mga advocates groups at kritiko na ihahablan nila kami ang Kongreso sa Korte Suprema dahil sa tingin nila may mga unconstitutional na aspeto ng GAA 2025. Iniintay ko rin na maklaro talaga itong issue, na seryosong issue, concern na nire-raise na merong daw blank lines sa GAA. Pero ma'am, dun sa nabasa nyo, wala kayong nakita na blank item o blank line? Hanggang sa punto na bumabasa at nagdedepensa o kahit pala sa mga plenary interpellations, marami-rami akong in-interpellate ng mga budget ng ibang mga department at ahensya. Hindi yung mga sponsor ko na mga budget. Hanggang sa huling BICAM meeting nga na dinaluhan ko, wala akong nakita doon sa working drafts na tinatrabaho namin na blank lines. Oh, ayan, ito nga, 'di ba sinabi ni Hontiveros na wala daw talaga siyang masasabing blank line sa GAA na ipinasa ng Kongreso. At ayon din kay Hontiveros, no, na wala daw siyang nakitang blank lines. Kasi nga siguro nang pinirmahan niya at nang makita niya, lahat ay kumpleto na. So yung pinapakalat talaga ni Duterte ay yung dokumento na hindi pa tapos. Para lang talaga maghasik ng kaguluhan. Naku, takot ako, malapit ng ICC, maghintay kayo. Pasensya na po kayo ha, na di ko maiwasang manggigil talaga. Hindi ko maiwasang nainis. Kasi minsan, pag nainis ako, dinadaan ko na lang sa ngiti or tawa para mabawasan yung emotion, po. Hindi kasi talaga tayo dapat inhale, exhale na lang,